pinag-uusapan po kahapon, 230 billion para po sa emergency na ito. Yung 10 billion, manggagaling po sa continuing appropriations ng nagdaang budget. Yung 200 billion po sa 2026 budget at yung 20 billion manggagaling po sa Malampaya Fund. Yan ang laman ngayon din, mga kapatid, no? Nito pong executive order, yung paano po yung pagbuo ng mga komite and the funding na panggagalingan po nito. So basically, it's 230 billion. 230 billion, barya po ito sa mga ninakaw at ninanakaw nilang pera. At dito muli, kokonek tayo sa usapin po ng flood control scandal. Kung nga lamang po at hindi tayo na pagnanakawan ng trilyong piso, sa panahong ito, madali mo masasabi na maaari mong ipagpatuloy ang ilang pong mga infrastructure projects na importante, tuloy lang kayo. Hindi na tayo pa magpipigil pa sa ibang mga importante and meron ka spare fund para ho sa pangangailangan sa mga gantong krisis. Kapatawag ng special session. Alright. Dapat? Repeal of the oil deregulation law. Well, kasi po ngayon, depende sa ekonomista ang kakausapin mo. May mga ekonomista na ayaw po ng repeal sa oil deregulation law. Ang sinasabi nila, hindi makakabuti sa bayan yan. Yung OPSF na yan, hindi makakabuti sa bayan yan. Mayroon po namang iba nagsasabi din, mga ekonomista din, na ito na ang panahon para ito'y muling pag-aralan at magkaroon ng regulasyon ng Estado sa presyuhan ng petrolyo. So, ang pinakamainam dito, simulan na po ang debate. Hindi ba? At pag-uusap. At nasa ganun din po, magkaroon po ng kaisipan ang ating Pangulo para siya magkaroon ng paninindigan dito po sa industriyang ito. Nabanggit mo, girl, di ba, sa ating ugnayan din, yung diferensya po ng presyuhan ng petrolyo sa mga bansang binanggit ko. Kung tayo po ay mga 100 Gs, ngayon po 120 sa diesel, sa Thailand, magkano ang presyo ng diesel? Wala pang 60 pesos. 54.89 to 56.88 pesos po ang diesel sa Thailand. Ang gasolina naman po, 56 to 62 pesos. Okay. Yan ang Thailand. Gawin natin halimbawa yan, in Thailand. Kasi nga po, doon sa kanila may subsidy ang gobyerno. Pero ngayon, umaaray na po ang gobyerno po ng Thailand sa laki ng subsidiya. Pero doon, mga kapatid, sa subsidiyang ito, nakikinabang ang kanilang mga mamamayan, but they have also to control yung gamit ng petrolyo. Kasi nga ngayon po ay crisis din sa supply, di po ba? So may kaisipan nga na kapag abono ka ng abono dito, saan mo naman kukunin yung pera? Madideplete din yung pera ng gobyerno. Dito po lamang sa iisang subsidiyang ito. Pero may kaisipan naman po na sa panahong ito, kapag nag-subsidize ka sa petrolyo, lahat makikinabang, pati po yung majority ng ating taxpayers na middle class. And then, kapag pinag-uusapan natin ay cost ng lahat, papati po sa public transportation, wala na silang strike, wala na silang mga welga-welga, wala ka ng ayuda para sa kanila na fuel subsidy, right? Wala ka ng ayuda na AX kasi nga ang presyo stable. Tama? Basically po, yan sinasabi na ibang ekonomista. Kung i-combine mo yung subsidy na ibinibigay mo, AX, etc., and then, yung pong ilang pa ngayon nakalaan para dito sa mga ayudang ito, kung ilalagay mo sa subsidy sa petrolyo, ano ba ang mas mabisa to control ito pong inflation sa punta ng paggamit ng petrolyo sa transportasyon. So, dito ho yung paninimbang. But at the end of the day, sa ating pong bansa, kung magkakaroon ng subsidiya po sa petrolyo, magkakaroon din dapat sa panahong ito ng krisis ng regulasyon sa paggamit mo ng petrolyo. Hindi naman din subsidize yan, papultang ka ng papultang at di ba? Na wala ka na ding pakundangan sa paggamit ng petrolyo. Yun daw naman ang kaakibat na regulasyon sa mga bansa ngayon na mayroong pong mga subsidiya ang petrolyo.
Yung pong mga prioridad dito ho ay yung mga nagtatransport ng mga manggagawa, commuters at ginagamit sa transportasyon ng mga produkto. Yun ang priority. Yung mga nasa pribado, limitado ang pagkarga pero meron ka pa rin maikakarga. Kumbaga, regulated ang paggamit ng mga tao hanggat meron pang krisis sa petrolyo. So ngayon po kasi lalabas din, iba-iba ho kasi itong formula, iba-iba ho kasi itong model na pwedeng pag-aralan. Dito ho din lalabas yung husay ng mga economic managers ng mga bansang ito. At para lumabas din ang husay ng ating mga economic managers and legislators, I suggest, Pangulong Marcos Jr., wag niyo silang pagpahingahin. Dire-diretso dapat ang trabaho. Sino Ng to? lahat ng ating mga legislators, lahat sila. Sino? Lahat sila, dapat dire-diretso ang trabaho. Aralin na nila kung paano talaga natin ito mariresolba. Kung i-repeal yung all the regulation law, kung aalisin yung VAT, yung excise tax, andyan na. Oo, ayusin nyo na ngayon yan. Huwag kayong magpahinga. Bago tayo mag-short break, ating pakilala po para humupa po naman po ang ating mga damdamin ngayon at nakakasakit sa batok itong mga isyong ito. Ito lang, mga kapatid. Lumalabas nga po na ito hong napag-uusapan ngayon na ponduhan, pera, dagdag po ng mga paayuda at panggagalingan po ng pera para po dito po sa mga programa ngayon, Ang napag-usapan po kahapon, 230 billion para po sa emergency na ito. Yung 10 billion manggagaling po sa continuing appropriations ng nagdaang budget. Yung 200 billion po sa 2026 budget at yung 20 billion manggagaling po sa Malampaya Fund. Yan ang laman ngayon din, mga kapatid, nito pong executive order, yung paano po yung pagbuo ng mga komite and the funding na panggagalingan po nito. So basically, it's 230 billion. 230 billion, barya po ito sa mga ninakaw at ninanakaw nilang pera. At dito muli, kokonek tayo sa usapin po ng flood control scandal. Kung nga lamang po at hindi tayo na pagnanakawan ng trilyong piso, sa panahong ito, madali mo masasabi na maaari mong ipagpatuloy ang ilang pong mga infrastructure projects na importante, tuloy lang kayo. Hindi na tayo pa magpipigil pa sa ibang mga importante and meron ka spare fund para ho sa pangangailangan sa mga gantong krisis. Kung hindi tayo pinagnanakawan ng trilyong piso. Babalik at babalik ka pa rin sa usapin. Sa panahong ito, mas dapat nating alalahanin, tandaan, isa-isip, isa-puso na tuloy ang laban sa korupsyon. Kasi yan ang dahilan din kung bakit ngayon tinitipid ang pera ng gobyerno para sa mga ayudang ito, kaya maging ang mga middle class hindi na naman po kasali. Dahil nga sa mas malaki ang ninanakaw nila sa ibinibigay pong ayuda sa taong bayan. Speak truth to power. Think about it. Halika dito!